Dominant Protector. Credit to the author. 6,301-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Natulala si Harry, malapit na niyang makitang magloko ang Chamber of Commerce ng mga Pildores sa langit, paano sila nakakuha ng ganito karami ngayon? Hindi kaya mali ang mga hula niya noon, at walang problema sa supply ng mga produkto ng Chamber of Commerce ng mga Pildores sa langit? Malinaw ang sagot. Kung may problema, saan nanggaling ang bagay na nakuha niya? Bumili. Sige lang. Bibili tayo ng kasing dami ng bibilhin nila. Kailangan nating mapuno ang kahit isang bodega. Napaigtad si Kang Harry at nagdesisyon. Hindi siya naniniwala na ang makalangit na Chamber of Commerce ay kayang mag-supply ng walang limitasyong dami ng mga produkto. Kung kahit ang punong himpilan ay hindi kayang gawin ito, paano nila magagawa? Pagkatapos, isang kakaibang pangyayari ang naganap sa makalangit na Chamber of Commerce ng mga tableta. Gaano man karaming produkto ang inilagay nila sa mga stand, naubos agad ang mga ito. May ilang tao na bumibili ng mga ito, at ang kanilang mga mukha ay medyo hindi pamilyar. Nanatili sila sa kani-kanilang lugar at hindi nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Gayunpaman, kahit sino na may mga mata ay mapapansin na malamang na nagtutulungan sila. Nang marinig ng mga nakatataas sa Heavenly Elixir Chamber of Commerce ang balitang ito, ngumiti na lang sila at hindi na masyadong pinansin. Matagal nang sinabi sa kanila ni Jenny na magkakaroon ng problema sa supply ng mga produkto ng Central Chamber of Commerce, at malamang na palihim na bibili ang kabilang panig mula sa Heavenly Elixir Chamber of Commerce at ibebenta muli ang mga ito bilang sarili nilang mga produkto. Malugod na tinanggap ni Jenny ang ganitong gawain. Ang mga bagay sa secular na mundo ay hindi naman gaanong mahal. Dahil handa ang Central na Chamber of Commerce na magpadala ng espiritual na jade sa kanyang pintuan, walang dahilan para tanggihan niya ito. Sa anumang kaso, hindi mahalaga kung kanino nila ito ipinagbili. Sa pamamagitan ng isang prangkang pagbili, ang makalangit na Pildores na Pavilion Chamber of Commerce ay makakatipid ng maraming abala. Namutla ang mukha ni Harry habang hinahanap niya ulit si Leandro. Sa wakas ay napagtanto niya na may mali. Kapatid na Leandro, bakit walang katapusang supply ng mga paninda ang makalangit na Chamber of Commerce? Kahit gaano pa karami ang bilhin natin, lagi silang naglalagay ng mga bagong produkto sa mga stand. Kakaiba ito. Ramdam ni Kang Harry ang pressure na kasing taas ng bundok. Marami siyang binili, ngunit hindi gaanong nakabangon ang kanyang negosyo. Naitatag na ang kasikatan ng makalangit na Chamber of Commerce, at hindi sila madaling matanggal ng Central na Chamber of Commerce. Bukod dito, ang sarili nilang mga binili ay naging dahilan din para maging mas masigla ang kapaligiran doon, na naging dahilan upang mas maraming tao ang pumunta sa makalangit na Chamber of Commerce para mamili. Wala man lang gustong pumunta sa Central na Chamber of Commerce. Ang puntong ito ay katulad ng mga sikat at hindi sikat na produkto sa secular na mundo. Sa katunayan, walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng mga item. Gayunpaman, habang mas sikat ang isang item, mas maraming tao ang hahanap dito. Wala talagang dahilan. Nag-aalala si Kang Harry na baka magsara ang Central Chamber of Commerce kung wala silang sapat na stock. Ngayong mayroon na silang stock, wala na silang mga customer. Napakaraming bagay ang binili nila mula sa makalangit na PhilHouse. Halos lahat ng likidong pondo ng Chamber of Commerce ay namuhunan dito. Kung hindi nila ito mailalabas, hindi magiging problema ang pagsasara, kailangan na nilang magsara. Nakumpirma na may problema sa wormhole ng punong tanggapan. Kung hindi ito maaayos, natatakot ako na hindi na magpapatuloy ang negosyong ito sa hinaharap. Pinigilan na ba ng makalangit na elixir ng Chamber of Commerce ang kanilang pagbili? Walang saysay na magpatuloy. Kung hindi ka pa tumigil ka na agad. Lihim na natuwa si Leandro, ngunit nagpakita siya ng pag-aalala, kahanga-hanga ang kanyang pag-arte. Itinigil na ito dahil walang sapat na pondo. Gulong-gulo ang isip ni Harry habang bumubulong siya sa sarili, tumatakbo ang utak niya sa kakaisip ng paraan para matapos ito. Ibinente niya ang mga panindang binili niya mula sa Pavilion Chamber of Commerce na mayroong Pildores sa langit sa mas mababang presyo.
Kahit na may mga pagkalugi, mas mabuti na iyon kaysa sa hindi na mabawi ang anumang pera, tama ba? O kaya ilipat ang mga ito sa ibang mga isla para ibenta. Ang makalangit na Chamber of Commerce ay tila walang binuksang sangay sa ibang mga isla sa ngayon, kaya wala silang makakaharap na kakompetensya kung ilipat nila ang mga produkto palabas. Ang problema ay mas mababa ang mga presyo sa ibang mga isla kaysa sa mga nasa Middle Island, na hindi gaanong naiiba sa isang discount sale. Bukod dito, ang gastos sa transportasyon ay hindi isang maliit na gastos, kaya hindi maiiwasan ang mga pagkalugi. Sa kaisipang iyon, naramdaman ni Harry na ang kanyang kinabukasan sa sentral ay walang kapantay. Hindi madali para sa kanila ang magkaroon ng kaunting pag-asa, ngunit ngayon, ang natitira na lamang ay kawalan ng pag-asa. Kang Harry, hindi mo kailangang masyadong mag-alala tungkol dito. Tutal, mabuti naman ang intensyon mo. Ipinaliwanag ko na sa punong himpilan na walang malaking problema sa kung paano mo hinarap ang sitwasyon, kaya hindi ka parurusahan ng punong himpilan. Tutal, ang punong himpilan din ang may pananagutan sa pagkakamali ng supply, at wala itong kinalaman sa iyo. Tumayo si Leandro at tinapik ang balikat ni Harry, inalo ito. Pero hindi nito napagpasalamatan si Kang Harry. Sa halip, palihim siyang nandidiri kay Leandro, iniisip na sinasaktan lang siya ng lalaking ito kapag nalulungkot siya. Kasabay nito, sinubukan niyang gumawa ng linaw na linya sa pagitan niya at ng punong himpilan. Hindi na kailangang sabihin na ang kredito ay kay Leandro, at ang lahat ng responsibilidad ay kay Kang Harry. Sige, walang masama doon, gagawin din sana ni Harry ang parehong desisyon kung siya ang nasa posisyon niya. Tutal, tama lang na siya ang sisihin dahil mas mababa ang katayuan niya kaysa sa iba. Sa katunayan, hindi naman kailangan ang mga pag-aalala ni Harry. Matagal nang nasa Sky Class Island ang Central, at nakakuha na sila ng malaking halaga ng spiritual jade. Hindi man lang pakialaman ng mga nakatataas ang spiritual jade na ginastos niya sa mga gamit ng pavilion na gawa ng Heavenly Peel. Sa kabaligtaran, dahil sa biglaang ideya ni Kang Harry kaya napansin ng mga matataas na opisyal sa Central ang kakaiba sa Heavenly Elixir Chamber of Commerce. Natural lang na malinaw sa kanila kung gaano karaming mga kalakal na lumabas mula sa Central Wormhole ang pagmamayari ng Heavenly Elixir Chamber of Commerce. Dahil wala ng stock ang Central Chamber of Commerce sa Middle Island, hindi dapat nakapagtagal ng ganito katagal ang Heavenly Elixir Chamber of Commerce. Ang lahat ng mga pahiwatig ay nagpapahiwatig na ang makalangit na Elixir Chamber of Commerce ay may ibang daluyan para sa kanilang mga kalakal, at ang mga kalakal na ito ay umiiral lamang sa secular na mundo. Ang resulta ay malinaw na kahanap si Terence ng isang bagong pasukan sa wormhole. Sa ganitong conclusion, naging malinaw na kung bakit nawasak ang labasan ng wormhole sa gitna. Naupo muli si Leandro sa kanyang upuan at ngumiti sa balisang si Harry, ngunit medyo komplikado ang kanyang puso. Natuklasan ng sentral na Kamara de Komersyo na maaaring may patandaan ang panig ni Terence tungkol sa labasan sa wormhole, at hindi lamang sila hindi pinarusahan, ginantimpalaan pa sila. Siyempre, ang gantimpala ay nasa ulo ni Leandro. Hindi alam ni Kang Harry ang tungkol dito, at kaya naman naramdaman niyang madilim ang kanyang kinabukasan. Habang iniisip kung paano hindi lamang si Terence ang may pasukan at labasan ng wormhole, kundi sinira rin ang labasan sa gitna, nadama ni Leandro na matalino ang kanyang desisyon. Hindi pa siya nagkaroon ng magandang karanasan noong nakalaban niya si Terence noon, ngunit ngayong sinundan na niya si Terence, naging maayos na ang lahat. Kitang-kita ang pagkakaiba. Hindi sigurado si Leandro kung si Terence ang sumire sa wormhole ng Central, ngunit 80% siyang sigurado na si Terence iyon. Malapit nang matapos ang isang taong kasunduan sa pagitan ni Terence at Central, at inaabangan niya ang susunod na mangyayari. 6,302. Walang kaalam-alam si Terence tungkol sa wormhole, abala siya sa pagsasanay sa secret realm ng Katimugang Isla. Pagkatapos ng espasyo ng elementong kahoy, dumaan siya sa espasyo ng elementong apoy, tubig, at metal. Sa loob lamang ng ilang araw, pakiramdam ni Terence ay muling ipinanganak siya, at ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Hindi pa rin siya nakakarating sa yugto ng pagbubukas ng bundok, ngunit ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Senior Ghost, mukhang ginawa para sa akin ang Mystic Realm na ito. Bilasan mo at isipin mo kung may ganitong lugar.
Tere na at tingnan natin. Bihira lang pumunta rito. Tapos na ang pagsubok sa metal element at bumantong hininga si Terence. Kung mayroon pang ilang lihim na realm na tulad nito, maaaring hindi niya kayang labanan ang mga cultivator na sumisira sa dagat, ngunit hindi niya kakailang ganing gumamit ng napakaraming trump card laban sa mga cultivator na nagbukas ng lupa. Ang kanyang 5 elementong intensyong pumatay ay sumailalim din sa napakalaking pagbabago matapos niyang masipsip ang espiritual na chi mula sa 5 lihim na kaharian. Ito ay mas malakas at mas pinaikli, at kahit na sa dating lakas ni Terence, ang kapangyarihan ay tataas ng ilang beses. Hindi pa kasama rito ngayon, kahit si Terence mismo ay hindi sigurado kung gaano kaitikot ang 5 elementong intensyong pumatay. Ikaw na bata, sa tingin mo ba talaga ang mga mistikong kaharian ay parang mga repolyo sa gilid ng kalsada na makakahanap ka ng isa o dalawa kung gusto mo? Mas bibihira ka pang makapasok sa isang lugar na angkop para sa iyo upang linangin ang langit na kumukuha ng kapalaran. Isa na itong magandang pagkakataon para sa iyo, huwag kang masyadong sakam. Tumawa ng masama ang demonyo habang sinisermonan si Terence. Kung may ganitong lugar lang, hindi sana kuripot ang bagay na iyon. Kung mas malakas si Terence, mas marami siyang makukuhang benepisyo. Sa kasamaang palad, mahirap makahanap ng ganitong uri ng sikretong kaharian. Kung hindi dahil sa hindi ito kapaki-pakinabang sa angkan ng mga espiritong halimaw, hindi sana makakapasok si Terence ayon sa gusto niya. Bukod kay Terence, ang iba ay hindi nakakuha ng gaanong benepisyo. Nakakuha lamang sila ng kaunting pag-unlad sa espasyo ng kanilang sariling mga pangunahing ugat ng espiritu. Gayunpaman, labis silang natuwa. Kung hindi dahil sa matinding panganib na mapasok sa lihim na kaharian na ito sa tabi ni Terence, at sa mataas na posibilidad na mamatay mula sa mga halimaw na may puting damit na paminsan-minsang lumilitaw, paano sila makakakuha ng anumang benepisyo? Tama ka, medyo sakam nga ako. Ngumiti si Terence at hindi na nagpatuloy sa pag-asa. Hindi pa nakakabawi ang espiritu ng multo, at kahit na may iba pang katulad na mga kaharian, maaaring hindi niya ito matindaan ng malinaw. Naranasan ko na ang 5 elemento ng metal, kahoy, tubig, apoy, at lupa. Magkakaroon pa ba ng mas maraming elementong espasyo tulad ng hangin, kulog, at yelo? Ang 5 elementong layuning pumatay ay lubos na napabuti. Tatawanan din sana ni Terence sa kanyang mga panaginip kung mapapatibay niya ang kanyang teknik sa pagtakas gamit ang kidlat. Malalaman mo rin yan kapag nakarating ka na. Gayunpaman, ayon sa aking haka-haka, ang paglalakbay na ito patungo sa misteryosong lupain ay malamang na matatapos na. Mas mabuting maging handa kang tugisin ng mga eksperto sa yugto ng paghahati ng dagat pagkalabas mo. Tumawa muli ang demonyong nilalang ng kakaiba. Hindi niya alam kung ilang antas mayroon ang lihim na kaharian na ito, ngunit mataas ang posibilidad na makaalis kaagad pagkatapos ng 5 elementong espasyo. Ang babala niya kay Terence ay hindi lamang para sa pagpapakitang gilas. Marami sa mga spirit beast na nakaputi sa yugto ng pagbuo ng lupa ang napatay na sa misteryosong lupain na ito. Kahit na umalis tayo, maaaring hindi sila makalabas sa tamang oras. Hindi naman mahirap harapin ang 1 o 2 eksperto sa spirit beast sa yugto ng paghahati ng dagat. Bahagya ng umiti si Terence, puno ng kumpiyansa. Hindi na katulad ng dati ang lakas niya. Sa isang normal na labanan, kayanan niyang makipagpalitan ng suntok sa mga ordinaryong eksperto sa paghahati ng lupa. Kung gagamitin niya ang marami sa kanyang mga natatanging kasanayan, kahit na hindi pa rin siya kayang tapatan ng isang eksperto sa paghahati ng dagat, hindi siya dapat magkaroon ng problema sa pagtitiis ng ilang sandali. Lalo na matapos mapalakas ang layuning pumatay ng 5 elemento, ang kapangyarihan nito ay tiyak na sulit na abangan. Gamit ang Black Pearl sa kanyang kamay, nagkaroon ng sapat na kumpiyansa si Terence na sabihin ang ganoong bagay. Habang nag-uusap ang dalawa gamit ang kanilang mga banal na pandama, naihatid na ni Terence si Nagusha at ang iba pa sa labasan ng espasyong ito. Hindi nila alam kung ang kabilang dulo ay isa pang antas ng lihim na kaharian o kung direktang umalis sila sa lihim na kaharian. Pero hindi naglakas loob si Terence na maging pabaya matapos matanggap ang babala mula sa multo. Ibinalik niya ang kanyang kamay at kumuha ng isang Black Pearl, handa itong gamitin anumang oras. Nang makapasok silang 4 sa pinto, naramdaman ni Terence na tuluyang nawala ang pressure sa kanya. Bumalik ang kanyang lakas sa rurok ng mistiko na Ascension Realm.
Siyempre, malamang na walang sino man noon o sa hinaharap ang makakaabot sa antas na ito. Bagamat narating na ni Terence ang estado ng paghahati ng bundok ng may naisip, hindi siya nagmamadaling makalusot pagkatapos ng lihim na pagsasanay na ito sa kaharian. Ang potensyal ng mga taktika sa labanan ng ninakaw na kayamanan ng langit ay hindi pa lubusang nasusuri. Nadama ni Terence na kung makakalusot siya ngayon, kahit na perpekto niya mahati ang bundok, perpekto pa rin ito sa panlabas na anyo. Kapag ang kanyang purong chi, espiritu, at katawan ay umabot na sa kanilang tugatog na estado, saka pa siya makakalusot, na siyang tunay na perpekto. Boss, nakaalis na ba tayo sa sikretong kaharian? Mahinang bulalas ni Gusha. Agad siyang umakma sa posisyon ng pakikipaglaban at naghanda para sa posibleng biglaang pag-atake ng kalaban. Malaki na ang umunlad ng lalaking ito. Nasa huling yugto na siya ng pagbukas ng bundok, ngunit dahil sa kanyang nagbagong pangangatawan, madali pa ring maamon ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ang mga nasa mas mataas na antas. Kapatid na Linford, mag-ingat ka. Ang paghabol ng angkan ng mga espiritong hayop ay hindi matatapos sa mahinang simula. Kailangan pa rin nating maging mas mapagmatsyag. Ang lakas ni Eman ay ganap na nakabawi, kahit na bahagyang tumaas, ngunit pagkatapos ng insidenteng ito, siya ay lubos na nakumbinsi kay Terence. Makatwira ng mga sinabi ni Kuya Eman. Gusha, Ram, mag-ingat kayong dalawa. Humarap si Terence sa dalawang lalaki at iniunat ang kanyang pandama sa espiritu. Ngayong nasanay na si Terence sa lihim na kaharian, mas malakas na ito kaysa noong bago siya pumasok sa lihim na kaharian ilang araw na ang nakalipas. Mas bumuti na ang saklaw at pagkatago ng kanyang mga pandama. Nang makasalubong niya ang isang cultivator sa Split Realm, medyo natakot siya at hindi nang ahas na gamitin ang kanyang holy awareness para suriin ito. Ngayon ay tiwala na siya na hanggat hindi ito ang apat na dakilang elder ng mga spirit beast, magagamit niya ang kanyang holy awareness nang hindi nag-aalalang mahuli. Mayroon ngang dalawang eksperto sa spirit beast sa Split Realm. Mukhang hindi sila handang bumalik hanggat hindi nila ako nakikitang pinapatay gamit ang sarili nilang mga mata. Napaangat ang mga labi ni Terence at naging malamig ng ngiti. Hindi niya alam kung sino ang nagpadala sa mga masters na ito na nakaputi, ngunit hanggat kaya niya silang patayin, kaya niyang pahinin ang lakas ng Spirit Beast Clan. Terence, sila ay dalawang master ng kaharian na nakakawasak ng dagat. Terra, umalis na tayo sa lugar na ito ng tahimik. Wala talagang pakialam si Ramlee sa sarili niyang kaligtasan, nag-aalala siya na baka maging masyadong malakas si Terence at makagawa ng isang bagay na mapanganib. Tutal, eksperto sila sa yugto ng paghahati ng dagat, at dalawa sila. Hindi inakala ni Ramlee na makakalaban ni Terence ang kalaban. Ang pinakamagandang plano ay ang tumakbo. 6,303. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Masusubukan ko ang kapangyarihan nito. Ngumiti si Terence at inalo siya. Bukod sa pinalakas na intensyong pumatay, gusto rin niyang subukan ang itim na butil sa kanyang kamay. Mayroon siyang dalawa sa mga itim na perlas na ito, at bawat isa sa mga ito ay kayang umatake ng 3 beses. Bagamat sinabi ng malaking Polaka na kaya nitong patayin agad ang mga normal na tagapag-alaga ng Sea Rift Realm, maaaring mali ang paghatol ni Terence kung hindi niya ito susubukan. Kinakailangan munang kumpirmahin ang kapangyarihan ng mga itim na perlas. Kumislap ang pag-aalala sa mga mata ni Ramlee. Alam niyang kapag nakapagdesisyon na si Terence sa isang bagay, hindi na nito mababago ang isip. Isa pa, hindi maganda ang sitwasyon para sa isang maayos na talakayan, kaya't manahimik na lang siya. Bago pa makagalaw si Terence, napansin na sila ng dalawang spirit beast na nakaputi. Hinaranggan ng isa sa kanila ang paligid para pigilan sina Terence at ang iba pa sa pagtakas, habang ang isa naman ay sumugod kay Terence nang walang imak. Mag-ingat kayo. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Terence, medyo arrogant ang dalawa, at hindi nila siya nilapitan ng dala-dalawa, na siyang naging kalamangan niya. Hindi niya alam kung gaano kalakas ang Black Pearl, pero mas magiging mahirap kung sabay na makakaharap niya ang dalawang spirit beast na nasa magkahiwalay na kaharian sa dagat. Gusto ni Terence na maghiwalay sila at umatake. Agad niyang ginamit ang kanyang lightning escape technique. Kasabay ng isang kidlat, lumitaw si Terence sa harap ng umaataking Sea Rift Spirit Beast. Sa bilis pa lamang, ang lightning escape technique ni Terence ay hindi naman nakahihigit sa lalaking ito.
Kapuri-puri ang iyong katapangan. Bibigyan kita ng mabilis na kamatayan bilang isang uri ng pasasalamat. Ngumisi ang spirit beast na nakaputi habang itinataas ang kamay nito at bumuo ng isang higanteng palad na may purong chi, at ibinagsak ito kay Terence. Dahil sa malaking pagkakaiba ng kanilang mga antas, ang mga kilos ni Terence ay parang itlog na tumama sa bato, normal lang para sa spirit beast na hamakin siya. Kahit ang bilis na ipinagmamalaki ni Terence ay mas mabilis lamang ng kaunti sa paningin ng kalaban. Tutal, ito ay pangalawang antas lamang ng teknik sa pagtakas ng kidlat. Ang pagkakaiba sa pagitan ng yugto ng pagbabalat ng dagat at ng yugto ng profound ay sapat na upang maalis ang bentahe ng teknik sa pagtakas ng kidlat. Nang makalapit na si Terence sa target, pakiramdam niya ay parang nagyelo ang buong espasyo. Natakpin ng malaking palad ang lahat ng lugar na maaari niyang iwasan. Ito ang unang pagkakataon na nakaharap niya ng mag-isa ang isang master ng si Shattering Realm, at napagtanto ni Terence na ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng dalawa ay parang pagkakaiba ng langit at lupa. Hindi niya maisip ang kontra-atake ngayon. Kahit kaunting espasyo lang para makagalaw ay parang panaginip lang. Mabuti na lang at na-activate na ni Terence ang Black Pearl nang lumapit siya. Kung hindi, baka napatay na siya agad ng spirit beast na nakaputi. Isang manipis na itim na linya ang lumabas mula sa palad ni Terence, at ang espasyong nagyelo dahil sa palad ng puting spirit beast ay nagsimulang lumuwag. Pakiramdam ni Terence ay nahati ang bundok sa kanyang katawan, at lahat ng presyon ay napunta sa mga gilid. Hindi lang ang tunay na chi palm ng spirit beast ang nahati sa dalawa. Ang itim na linya ay pumutol sa kanyang katawan mula ulo hanggang paa at nahati sa dalawang pantay na bahagi. Ang gulat sa kanyang mga mata ay lumitaw lamang nang maramdaman niyang ang buong mundo ay nahati sa dalabartolohagi, gumuho sa kaliwa at kanan. Hindi ang mundo ang gumuho, kundi ang katawan ng espiritong halimaw na nakaputi. Walang dugo sa sugat, tanging itim na ambon lamang. Bago bumagsak ang katawan sa lupa, tuluyang winasak ng itim na ambon ang dalabartolohagi ng katawan. Sa ilalim ng banayad na simoy ng hangin, wala ni isang bakas ang natira. Muntik nang itapon ni Terence ang itim na butil. Hindi nagsinungaling sa kanya ang malaking palaka. Sinabi nitong kaya nitong patayin agad mga tagapag-alaga ng Sirif, at talagang kaya nga nito. Nakakagulat ang epekto. Bilang isang eksperto sa larangan ng Primordial Spirit, alam na alam ni Terence na ang Spirit Beast na nakaputi, isang Grandmaster ng si Shattering Realm, ay tuluyang nullipole. Maging ito man ay katawan o primordial spirit, wala na itong pagkakataong makatakas. Mapang-api. Masyadong mapang-api. Kahit nandito pa ang apat na elder, sasakit pa rin ang ulo nila sa pagharap sa atake ng Black Pearl. Kung si Terence mismo ang haharap dito, magiging katulad lang din siya ng cultivator ng Dead Sea Rift Realm. Anong ginawa mo? Ang halimaw na nakadamit puti sa nahating entablado ng dagat na nanunood ng labanan ay hindi man lang alam kung paano namatay ang kanyang kasama. Ito mismo ang dahilan kung bakit siya lalong natakot. Kung aatakihin niya si Terence kasabay ng pagkamatay ng kanyang kaibigan, maaaring hindi makareact si Terence sa tamang oras, at mahihirapan siyang i-activate ang itim na bead sa pangalawang pagkakataon. Gayunpaman, ang pag-aatubili ng lalaking ito ang nagbigay kay Terence ng pinakamahalagang espasyo sa paghinga. Muling ginamit ang kanyang teknik sa pagtakas gamit ang kidlat, agad na lumitaw si Terence sa tabi ng Spirit Beast, ngunit hindi ito gumana. Hindi naman sa ayaw itong gamitin ni Terence, ngunit masyadong takot ang Spirit Beast para labanan si Terence ng harapan. Nang makita ang arko ng kidlat na papalapit sa kanya, mabilis itong umiwas. Hindi sigurado si Terence kung kaya niyang hawakan ang kanyang kalaban, kaya hindi niya gagamitin ang Black Pearl. Matapos makita ang kapangyarihan nito, hindi na niya sasayangin ang anumang pagkakataon para umatake. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong umatake dati, pero ngayon ay nagkaroon na siya ng pagkakataong subukan ang bagong 5 elementong balak pumatay. Ang mukha ng Spirit Beast ay napakapangit. Ang hugis dragon na killing intent ng 5 elemento ay umiikot sa hangin, gumagalaw na parang may sarili itong buhay. Dahil sa patuloy na pagkislap ng lightning escape technique ni Terence, hinaranggan nito ang Spirit Beast sa loob ng isang tiyak na saklaw. Tiwala ang espiritong halimaw na kaya nitong harapin ang balak pumatay ng dragon ng harapan at baliin ito.
Sa pinakamarami, makakaranas lamang ito ng ilang mababaw na sugat na gagaling sa isang iglap. Gayunpaman, kung gagawin nito iyon, kailangan nitong huminto sandali. Hindi nito alam kung ano ang ginawa ni Terence para patayin ang kasama nito, at ayaw nitong sumugal. Natulala si Eman habang nakamasid mula sa malayo. Masyado niyang minamaliit si Terence, pero minamaliit pa rin niya ito ng husto. Napatay niya ang isang Sea Rift Realm Cultivator sa isang galaw at pagkatapos ay pinigilan ang isa pa. Hindi pa nga ba nababasag ng isang makapangyarihang tao ang kanyang bundok? Masyado na bang baliw si Terence, o masyadong baliw ang mundo? Sa katunayan, malinaw na hindi ito kayang gawin ng sariling lakas ni Terence. Ang kasalukuyang sitwasyon ay dahil sa pagkabigla ng nakakatakot na mapanirang kapangyarihan ng itim na butil, at sa bilis ng kanyang Thunder Escape Technique, na halos hindi napigilan ang Spirit Beast na nakasuot ng puti. Kung hindi dahil sa banta ng itim na butil, maaaring patayin ng kabilang panig si Terence sa isang sampal lamang. Nakahinga ng maluwag si Ramlee nang makitang napatay ang unang Spirit Beast na nakaputi. Siyempre, alam niya kung ano ang ginagamit ni Terence, ngunit ang ganitong uri ng nakakatakot na kapangyarihan ay talaga ikinagulat niya. Ang malaking Tulaka ay hindi talaga isang simpleng tao, kahit ang mga kagamitang ginawa nito ay napakalakas. Napakalakas ni boss, patayin mo ang walang hiyang yan. Tere na, tere na. Walang pusong pumalakpak si Gusha para kay Terence. Gusto talaga siyang sipay ng lalaking to, pero pareho silang mabilis at hindi makasabay sa ritmo. Magiging pabigat lang siya kung aalis siya. 6,304. Malinaw na mayroong isang mapang wasak na laban na dapat labanan, ngunit hindi siya maaaring makisali. Labis ang pagkabalisa ni Gusha sa kanyang puso. Napigilan na lamang niya ang kanyang lakas at sumigaw, iniisip na ang kanyang boss ay nakikipag-ugnayan sa eksperto sa espiritu ng halimaw sa yugto ng dagat na si Rift. Ito na ba ang lahat? Kung gayon, humanda ka nang tapusin ito. Biglang tumawa ng malamig ang Spirit Beast na nakaputi. Akala niya ay naunawaan na niya ang plano ni Terence. Ano man ang pumatay sa kanyang kasama, gagawin lamang niya ito kapag kaharap na niya ang kalaban. Patuloy siyang hinabol ng langgam na ito dahil gusto niya ang pagkakataong ito. Kung tungkol naman sa 5 kulay na dragon na balak pumatay, ito ay makapangyarihan, ngunit hindi sapat para malubhang masugitan siya. Kaya, bukod sa direktang pagpatay kay Terence, ang tanging paraan para makatakas ay ang basagin ang hugis dragon na balak pumatay ng walang anumang hadlang. Ngayong alam na nito ang kaya nitong gawin, may plano na ang espiritong halimaw. Masyadong mapanganib na patayin si Terence sa isang direktang komprontasyon, baka siya ang mapatay nito. Ang pinakaligtas na paraan ay ang basagin ang balak pumatay na hugis dragon, kahit na kailangan lang nitong ipagpaliban ito ng ilang sandali. Hindi mabilang na maliliit na hibla ng purong chi ang pinakawala ng Spirit Beast, at kung hindi ito papansinin, iisipin nilang ito ang natitirang chi na naiwan dahil sa sobrang bilis nito. Mayroon ng mga hibla ng purong chi na lumulutang sa hangin simula pa lang, at wala talagang pakialam si Terence. Pagkatapos magsalita ng Spirit Beast ay saka lang napagtanto ni Terence na may mali. Ang mga sinulid na chi na lumulutang sa hangin ay nagkabuhol-buhol, na bumubuo ng isang malaking lambat na chi na tumakip kay Terence at sa dragon na may balak pumatay. Isang lambat na hindi maiiwasan. Lumubog ang puso ni Terence. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat para umalis sa saklaw ng lambat ng chi. Ang tanging magagawa na lang niya ay patuloy na habulin ang puting espiritong halimaw. Napatunayan na ang kapangyarihan ng itim na butil. Hanggat makakapit siya sa halimaw, malulutas ang lahat. Sa sandaling nabuo ang higanteng lambat, ang orihinal na maliksi na hugis dragon na killing intent ng 5 elemento ay nagsimulang bumagal. Bagamat maaari nitong punitin ang ilan sa tunay na energy grid, hindi ito gaanong kapaki-pakinabang sa kabuuan. Kung tutuusin, ito ay isang martial technique na nabuo ng tunay na enerhiya ng isang Spirit Beast Master sa yugto ng paghahati ng dagat. Hindi madaling makawala rito. Patuloy na nagbabago ang katawan ng puting espiritong halimaw habang gumagalaw ito sa lambat, hindi binibigyan ng pagkakataon si Terence na kumapit dito.
Kasabay nito, patuloy itong naglulunsad ng mabibilis na pag-atake upang ubusin ang 5 elementong intensyong pumatay ng dragon. Kung hindi dahil sa paglakas sa lihim na kaharian, ang balak pumatay ng dragon ay nawasak na sana ng puting espiritong halimaw. Kaya pa rin itong mapanatili ang hugis nito, ngunit patuloy itong humihina at umaatres. Wala na ang problema ni Terence sa pakikipagtulungan dito. Gusto ba ng lalaking ito na unang makaalis sa saklaw ng pag-atake ko? Biglang napagtanto ni Terence na ang Black Pearl ay mas malakas kaysa sa inaakala niya. Sinusubukan ng Spirit Beast na tumakas kay Terence sa halip na patayin siya. Nang maunawaan ito, agad na kinontrol ni Terence ang dragon para umatras. Ang Spirit Beast na nakaputi ay lubos na mabisa sa pagpapahina ng balak pumatay ng dragon, kaya hindi niya ito pinagdudahan. Sapat na ang laki ng butas, at tahimik na ginamit ni Terence ang kanyang mga Spirit Sense Whirlpool upang kumalat sa mga lugar kung saan maaaring lumitaw ang puting Spirit Beast. Pinagningit-ngit niya ang kanyang mga ngipin at pinaandar ang itim na bead, naglunsad ng isang desperadong atake sa butas na iniwan ng hugis dragon na intensyong pumatay. Malakas na ang Spirit Sense ni Terence. Kahit hindi direktang mapunit ng Spirit Sense na Whirlpool ang espiritu ng Spirit Beast, sapat na ito para ma-alerto ito at matakot. Dahil dito, ang tanging pagpipilian lang ng Spirit Beast ay ang butas na nilikha niya. Kung hindi dahil sa Consciousness Vortex, maaaring naisip na ng Spirit Beast na patayin si Terence matapos niyang itaboy ang Dragon Shape 5 Elements Killing Intent. Tutal, ang sitwasyon ay para sa bentahan nito ngayon. Nasa higanting lambat si Terence, at hanggat iniiwasan niya ang anumang direktang pag-atake, mataas ang tsansa ng tagumpay. Gayunpaman, matapos biglang makasalubong ang Consciousness Vortex, wala nang ibang iniisip ang Spirit Beast. Gusto lang nitong magbukas ng distansya at atakihin si Terence mula sa malayong distansya. Kaya naman, ang Spirit Beast na ito na nakaputi ay nasa panganib. Napakabilis ng kanyang bilis, at sa sandaling mahawakan niya ang vortex, naramdaman niya ang banta sa kanyang kaluluwa, kaya agad niyang piniling basagin ang butas. Dapat sabihin na minsan, ang pagiging masyadong mabilis ay isang trahedya rin. Kung mas mabagal pa siya, ang malasugal na atake ni Terence ay malamang nauna sa kanya. Gayunpaman, sapat ang kanyang bilis, at sa sandaling marating niya ang butas, sinalubong siya ng maliit na itim na linya na iyon. Paano nangyari ito? Bago pa manawasak ang sinaunang espiritu ng halimaw na ito na nakaputi at nasa hiteng yugto ng dagat, naguguluhan pa rin siya. Naging maingat siya, ngunit sa huli, napatay pa rin siya ng isang langgam na tao sa yugto ng Profound. Hindi talaga siya namatay ng mapayapa. Huminga ng malalim si Terence habang nababalot ng malamig na pawis ang kanyang likod. Tila madali niyang napatay ang dalawang Spirit Beast sa Sea Rift Realm, ngunit sa katunayan, ang Blackbeard ng malaking Polaka ang pinakamagaling. Kung wala ito, ang mga galaw ni Terence ay magdudulot lamang ng maliliit na pinsala sa mga Spirit Beast sa Sea Rift Realm, at siya ang mamamatay sa huli. Kapag may libreng oras siya, papasok siya sa closed-door cultivation at kukumpletuhin ang kamalayan, chi, at katawan ng kanyang Profound Stage. Pagkatapos, agad siyang makakarating sa Mountain Split Stage. Habang dumarami ang mga malalakas na kalaban, lalong lumalakas ang pagnanais ni Terence na magkaroon ng lakas. Kaya niyang biikin ang isang bundok sa isang iglap lang, pero alam niyang may potensyal pa ring matuklasan. Hindi niya papatayin ang gansa na nangangitlog, mayroon pa siyang puwang para baguhin ang sitwasyon bago niya maubos ang kanyang kakayahan. Naglaho ang higanteng lambat sa ere kasama ang puting espiritong halimaw nang ito ay maging itim na usok. Pinigilan ni Eman ang pagkabigla sa kanyang puso at biglang naramdaman na kahit wala siyang anumang gwardya o karagdagang puwersa, basta't susundan niya si Terence, makakabalik siya sa teritoryo ng mga halimaw sa dagat. Boss, ang galing ng ginawa mo. Sa susunod, kung may pagkakataong ganito, pwede mo ba akong subukan? Tumakbo palapit si Gusha, ang mga mata ay nasa itim na butil sa kamay ni Terence. Si Gusha ay itinago sa espasyo ng Jade sa espasyo ng ilusyon na fog, kaya ngayon lang niya nakita ang malaking Polaka. Natural, hindi niya alam kung gaano kalakas ang itim na butil, ngunit matapos itong makita mismo ng kanyang mga mata, imposibleng hindi mainggit.
Kapag kaya mo nang sabayan ang bilis ng teknik ko sa pagtakas gamit ang kidlat, hahayaan kitang magsaya. Ngumiti si Terence at itinago ang Black Pearl. Hindi naman malaking bagay na ibigay kay Gusha ang perlas na ito na may isa na lamang pagkakataong umatake. Gayunpaman, hindi nagpigil ang lalaking ito nang umatake siya. Hindi maganda kung sasayangin niya ito. Kahit na ibigay niya ito kay Gusha, gagamitin lamang niya ito kapag kritikal ang sitwasyon. Ang teknik ng paggalaw ng kidlat. Boss, may maisip ka bang paraan para matutunan ko ang teknik ng pag-iwas sa kidlat? Laminggalinga si Gusha habang yumuko siya kay Terence na may palihim ng ngiti. Hindi mapigil ang mapangiti ni Terence, wala siyang ugat na espiritual na parang kidlat, pero gusto niyang matutunan ang teknik sa pagtakas mula sa kidlat. Hindi ba siya natatakot na tamaan ng kidlat bago pa man niya ito maging dalubhasa? 6,305. Sa tingin mo ba talaga ay makapangyarihan ako? Umiling si Terence at tinitigan si Gusha bago bumaling kina Eman at Ramlee, hindi tayo maaaring magtagal dito. Ang grupong ito ng mga tao ay tila hindi katulad ng mga nauna. Mukhang malaki ang pangangailangan sa ating buhay. Kapag nabigo sila, tiyak na magpapadala sila ng mas malalakas na kaaway para tugisin tayo. Tama si Kuya Linford. Kung gayon, saang direksyon tayo dapat pumunta? Lubos na kumbinsido si Jolan sa kapangyarihan ni Terence, tumango siya bilang pagsang-ayon at hiningi ang opinyon ni Terence. Terence, kung babalik tayo, hindi ba't hindi tayo lalampas sa inaasahan nila? Bihira lang magsabi si Ramlee, pero ang mga mungkahi niya ay lubos na kapakipakinabang. Isang sorpresang pag-atake. Hindi inaasahan ng kalaban na Atreus tayo matapos tayong habulin. Gayunpaman, kung mas marami pang tao ang susunod sa atin, natatakot ako na mas marami pang eksperto sa yugto ng paghahati ng dagat. Malamang na matutuklasan tayo ng espiritual na kamalayan ng kalaban. Sa halip na iyon, mas mabuting bilasan natin at makarating sa tabing dagat sa lalong madaling panahon. Hindi tumutol si Terence sa pagbabalik dahil naghahanap pa rin ang baboy ng mga ipinagbabawal na lugar sa paligid ng palasyo. Marami lang talagang bagay na hindi komportable kapag nasa tabi niya si Eman. Matalino si Ramlee. Bagamat hindi ito malinaw na nasabi ni Terence, agad niya itong naunawaan, lalo na nang maisip niya ang Black Pearl na nasa kamay ni Terence. Nagamit na nito ang dalawang atake. Kung talagang ikinagalit nila ang mga spirit beast, maaaring hindi sapat ang natitirang 4 na atake para protektahan ang lahat. Sa katunayan, muntik na silang mag-away. Ang mga eksperto sa yugto ng paghahati ng dagat ay hindi mga repolyo. Kahit sa angkan ng mga espiritong hayop, sila ay napakahalaga at pambihirang mga puwersang pang-combat na may mataas na antas. Imposibleng maayos nila ito ng mapayapa matapos silang matalo ng sabay-sabay. Makatwiran ang mga sinabi ni Kuya Linford, at maganda rin ang ideya ni Binibining Ram. Gayunpaman, mas ligtas ang mas mabilis na pagsulong, kaya bilasan natin. Natural na sinuportahan ni Eman si Terence nang walang kondisyon. Matapos itong kumpirmahin kay Ramlee, hinimok niya silang umalis agad. Napakaraming araw na ang lumipas, at hindi niya alam kung ano na ang sitwasyon ni Stephen at Wenxiao. Sa anumang kaso, hindi sila maaasahan ni Eman ngayon, at mas ligtas na sundan si Terence. Hanggat narating niya ang tabing dagat, makakatawag siya ng mga karagdagang sundalo sa pamamagitan ng komunikasyon ng angkan ng mga halimaw sa dagat. Kahit na hindi pa dumarating ang mga karagdagang sundalo, pagkatapos makapasok ang dragon sa dagat, ang kaligtasan ay madaragdagan ng maraming beses. Nagkasundo ang lahat. Matapos bahagyang matukoy ang direksyon, agad silang naglakad. Hindi nagtagal, biglang nakahanap ng maliit na puwang sa kagubatan ng spirit sense ni Terence. Nang kalkulahin ang lokasyon, malapit ito sa lugar kung saan niya huling pinasok ang illusion fog space. Mukhang medyo balisa ang malaking palaka. Paminsan-minsan, lilikha ito ng ilang hindi kapansin-pansing puwang dito para makakuha ng impormasyon. Mas mabuting ipaalam ito sa kanya, naisip ni Terence sa sarili at ginamit ang hibla ng kamalayan na iniwan ng malaking palaka para makipag-ugnayan sa isang maliit na spirit beast sa loob ng bag.
Hindi pamilyar si Eman sa mga spatial rifts at ang kanyang atensyon ay nakatuon sa pagtatanggol laban sa paghabol ng Spirit Beast Clan. Kaya, hindi niya napansin na ang spatial rift ng illusionary fog space ay nakaambang hindi kalayuan. Nakahanap na ako ng dalawang ipinagbabawal na lugar sa Void Essence Chain. Kung gusto kong tanggalin ang selyo mo, kailangan ko pa ring hanapin ang tatlong iba pang ipinagbabawal na lugar. Gayunpaman, hinahabol ako ng mga masters ng Spirit Beast Clan, kaya hindi ko ito magagawa ng mag-isa sa ngayon. Maaari lang akong magpadala ng isang taong pinagkakatiwalaan ko para tumulong. Hanggat nahanap ko ang lahat ng ipinagbabawal na lugar, agad kong bubuksan ang selyo para sa iyo. Patuloy na nag-iiwan ng mensahe ang Spirit Sense ni Terence sa maliit na Spirit Beast. Ito ay isang puppet na ginawa ng malaking Polaka para mabasa nito ang mensahe ni Terence. Hanggat ang maliit na Spirit Beast ay ibabalik sa Illusion Fog Space, kahit papaano ay mapapatahimik nito ang malaking Polaka. Pakiusap, alagaan mong mabuti ang kaibigan kong si Ryan Wang. Umaasa akong makita siyang nasa perpektong kondisyon pagkatapos kong masira ang selyo sa hinaharap. Bukod pa rito, kung matagpuan mo ang 2 taong cultivator na may apelyidong Zing sa Illusion Fog Space, pakitulungan mo akong hulihin sila at ikulong para magamit ko sila sa hinaharap. Ang mga kasalukuyang kaaway ni Terence ay pawang mga cultivator na bumubuo ng lupa at maging mga cultivator na humahati ng dagat. Ang dalawang walang hiyang kontrabida mula sa pamilyang Zing ay hindi nakarapat-dapat sa kanyang atensyon. Para lamang silang dalawang maliliit na langgam sa kanyang paanan. Ang pagpatay o hindi pagpatay sa kanila ay isa lamang kaisipan. Ngayon, tinupad niya ang mga ito pangunahin dahil nangako siya kay Dimitri. Pagkatapos niyang gawin iyon, pinakawala ni Terence ang Spirit Beast mula sa bag at hinayaan itong umalis ng mag-isa. Hindi kalayuan ang puwang sa espasyo ng ilusyon na may hamog, kaya hindi niya kailangang mag-alala na hindi makakauwi ang maliit na bagay. Hindi napansin ni Eman at Gusha ang mga galaw ni Terence, maliban kay Ramlee. Napansin lamang ni Ramlee ang pag-alis ng maliit na Spirit Beast dahil mayroon siyang kaunting kamalayan ng malaking Polaka sa kanyang katawan. Malinaw na kahanga-hanga ang teknik ng pagtatago ng maliit na bagay na ito. Matapos maalis ang koneksyon sa Polaka, sa wakas ay nakatakas na si Terence kasama si Eman nang walang anumang abala. Hindi niya alam kung naramdaman ng Spirit Beast Clan na sapat na ang lineup na ipinadala nila para maalis sila, o kung hindi sila agad nakareact matapos matanggap ang balita ng pagkabigo, ngunit wala na silang nakasalubong na Spirit Beast Masters na papunta sa kanila. Nakahinga ng maluwag si Eman nang makarating siya sa tabing dagat. Kahit na nandito ang Vermilion Bird, magkakaroon pa rin siya ng pagkakataong makatakas. Ang bentahe ng home ground ay talagang napakalaki. Kuya Linford, lahat ng ito ay salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Kung hindi, nasa panganib na ako. Hinawakan ni Jolan ang kamay ni Terence, taos-pusong ipinapahayag ang kanyang pasasalamat. Masyadong magalang si Brother Eman. Nagtutulungan lang tayo. Nasa iisang sitwasyon tayo, kaya nakatakas tayo ng matagumpay. Isa pa, magkakapatid tayo, kaya hindi mo kailangang maging magalang ng ganito. Ngumiti si Terence, natural lang na hindi niya inaangkin ang kredito. Maaaring magmukhang mayabang at malamig si Eman sa una, ngunit sa totoo lang ay isa siyang mabuting tao matapos niya itong makilala. Bukod pa rito, dahil nandito siya, ang plano ng Spirit Beast Clan at ng Central na bumuo ng alyansa sa mga Sea Beast ay tuluyang masisira. Gagawin nilang kakampi ang kakampi ng kalaban, at ang lakas ng magkabilang panig ay magiging mas malapit. Magaling! Kuya Linford at Gusha, pareho ko kayong kapatid. Kung kailangan ninyo ng tulong ko sa hinaharap, sabihin niyo lang sa akin. Kung ako, si Eman, ay kaya kong gawin yan, gagawin ko ng walang pag-aalinlangan. Tumawa si Jolan habang binibigkas ang kanyang pangako, at labis na natuwa si Terence. Sa mga salita ni Eman, ang mga isla ay magiging mas ligtas sa hinaharap, at ang mga mapanganib na ruta sa dagat ay magiging mapayapa. Siyempre, ito ay para lamang hindi kikilalanin ni Terence Eman ang iba. Tungkol naman sa ekspedisyon sa dagat sa pagitan ng mga espiritong halimaw at ng sentro, naniniwala si Terence na ang mga halimaw sa dagat ay hindi lamang tatayo at manood kahit na may iba pa silang plano o wala.
Hindi maiiwasan ang kaunting pinsala. Sa isang gilid, si Ramlee ay may ngiti sa kanyang mukha at hindi sumali. Kung tutuusin, wala naman siyang malalim na relasyon kay Jolan, at kina Terence at Gusha dito, hindi niya kailangang magkaroon ng malalim na relasyon kay Jolan. 6,306. Kuya Linford, saan kayo pupunta ni Miss Ram? Ipapadala namin kayo ni Gusha doon. Kapag napunta na kayo sa walang katapusang karagatang ito, pwede na kayong pumunta kahit saan ninyo gusto. Tinapik ni Jolan ang kanyang dibdib, determinadong gumanti kay Terence. Hindi siya nagyayabang. Bilang prinsipe ng angkan ng mga halimaw sa dagat, kaya niyang maglakbay sa lugar ng dagat na lubhang mapanganib sa iba na parang patag na lupa. Gaano man kalakas ang halimaw sa dagat, hindi ito maglalakas loob na magpakita ng kahit kaunting kawalang galang sa kanyang kamahalan. Sige, dito muna tayo sa lugar na ito. Hindi na nagtalo si Terence, gusto niyang pumunta sa plataporma sa gitna ng dagat bago siya pumasok sa mga guho. Matagal na rin mula nang umalis siya sa mga guho, pero baka hinihintay pa rin siya roon ni Horace at ng iba pa. Walang problema, siguradong ihahatid kita ng ligtas sa iyong destinasyon. Gusto sanang ibunyag ni Eman ang kanyang tunay na anyo pagkatapos niyang magsalita ngunit pinigilan siya ni Gusha. Iwan mo na sa akin ang paglalakbay sa dagat, Gusha. Nagkataon lang na gusto kong magsanay ng aking bilis at subukang matugunan ang mga kinakailangan ng aking amo sa lalong madaling panahon. Hindi pa rin makalimutan ni Gusha ang pangako ni Terence na hahayaan siyang makipag-ugnayan sa eksperto sa Sea Rift sa sandaling mahabol niya ang bilis ng teknik ng paggalaw ng kidlat. Bahagyang nagulat si Eman. Sa simula ay gusto niyang gumanti kay Terence, ngunit dahil sinabi ito ni Gusha, hindi nararapat na tumanggi siya. Sa katunayan, ayaw niya talagang isama ang lahat. Tutal, siya ang prinsipe ng mga halimaw sa dagat. Hindi mahalaga kung kailangan niyang dalhin si Terence bilang kanyang tagapagtaguyod, ngunit kung isasama rin niya sina Gusha at Ramlee, medyo hindi ito magiging kanais-nais. Sa kabilang banda, hindi ganoon ka-espesyal si Gusha. Si Terence ang amo, si Ramlee ang babae ng amo, at si Jolan ang malayo niyang pinsan. Hindi sila mga tagalabas, at maganda ring sabay na sanayin ang bilis niya. Si Gusha, na nagpakita ng kanyang tunay na anyo, ay medyo lumaki. Halata na ito ay epekto ng pagtaas ng kanyang lakas. Hindi napigilan ni Emma na purihin siya nang makita ito. Gusha, kahit na labis kang nagdusa sa kamay ng Central, nakakuha ka rin ng malalaking benepisyo. Ang mutated na katawan ng dragon na ito na parang ahas sa dagat ay hindi mas malala kaysa sa orihinal kong katawan. Dapat mong malaman na ang iyong antas ay isang buong kaharian na mas mababa kaysa sa akin. Hindi maiwasan ni Emma na mainggit kay Gusha. Kung ang kanyang katawan ay kasing lakas ng kay Gusha, makakalaban niya kahit ang isang eksperto sa yugto ng Sea Rift ng harapan. Lalo na sa dagat, bilang miyembro ng maharlikang pamilya, ipinanganak siyang may pressure ng isang hari. Kapag nakaharap niya ang mga ordinaryong halimaw sa dagat sa yugto ng Sea Rift, maaaring kaya niya silang patayin sa loob ng ilang segundo. Ang pag-iisip pa lang tungkol dito ay nakakaramdam na siya ng pagkamangha. Kung hindi ako iniligtas ni boss, malamang nasira na ang katawan ko ng center. Paano ako nag-mutate? Kahit wala akong alam tungkol sa genes o ano paman, nararamdaman kong nasa sira ang mga selula ko. Ayokong maranasan ang ganitong uri ng takot sa pangalawang pagkakataon. Si Gusha naman ay napakalinaw ng isip at hindi man lang nakaramdam ng pagmamalaki sa kanyang pisikal na katawan. May bakas pa rin siyang takot nang sabihin niya ang nangyari kanina. Sumakay si Terence sa likod ni Gusha kasama si Ramlee. Matapos niyang sinenyasan si Emma na sumunod, ngumiti siya kay Gusha, sige, pag-usapan natin ng dahan-dahan ang nakaraan. Ipakita mo sa amin ang pinakamabilis mong bilis ngayon para hindi ka maabyo ng Spirit Beast Clan. Hahaha, boss, maghintay ka lang at tingnan mo. Sa dagat, kahit isang aerial spirit beast ay maaaring hindi ako maabyutin. Tumawa ng malakas si Gusha. Tumalon siya pasulong kasabay ng isang malakas na pag-ugong. Isang puting linya ng tubig na 10 metro ang agad na lumitaw sa kalmadong ibabaw ng dagat. Naglaho ito sa malayo sa isang kisap mata. May karanasan si Terence.
Bago pa man humandar si Gusha, naglagay na siya ng harang para harangan ang malakas na hangin at tubig dagat, para mapanatili ang katahimikan sa lugar. Kuya Eman, ngayon mo lang nakontak ang clan, paparating na ba ang reinforcement? Casual na tanong ni Terence. Kung makakarating lang dito ang mga sea beast sa lalong madaling panahon, makabubuting dalhin si Eman palayo. Kung wala siya sa tabi niya, maraming bagay ang magagawa ni Terence, tulad ng palihim na pagbalik sa ipinagbabawal na lugar ng Void Chain, o paghahanap ng pagkakataong makita ang Dragon of Five Evils. Papunta na sila. Hahayaan ko silang makasalubong natin sa daan. Kung ang mga bastardo mula sa angkan ng mga spirit beast ay maglalakas loob pa ring habulin tayo, sisiguraduhin nating hindi na sila makakabalik. Nagngingit-ngit si Eman habang nagsasalita. Siya ang prinsipe ng angkan ng mga sea beast. Kailan pa siya nakaranas ng ganitong pagkatalo? Sa oras na ito, gusto niyang maglunsad ng isang daluyong ng mga halimaw sa dagat upang salakayin ang katimugang isla. Sa kasamaang palad, ang katimugang isla ay mayroon ding pormasayo na nagtataboy sa mga halimaw sa dagat. Kung walang pahintulot ng mga nakatataas sa angkan ng mga espiritong halimaw, mahihirapan para sa angkan ng mga hayop sa dagat na makapunta sa pampang. Kung talagang maglalakas loob ang angkan ng mga espiritong halimaw na pumunta sa dagat upang patayin siya, para na silang nanliligaw ng kamatayan. Bahagyang ngumiti si Terence. Alam niyang galit si Jolan, kaya hindi na niya dinagdagan ng mantika ang apoy. Nakamit na niya ang epektong gusto niya. Siya nga pala, ligtas na nakatakas si Dimitri. Parehong maayos sina Stephen at Wenxiao. Mukhang ang pangunahing puwersa ng mga humahabol ay nakapokus sa atin, kaya matagumpay silang nakatakas. Maging si nakatatandang Zing ay nakinabang dito. Sasalubungin niya tayo sa daan. Nang banggitin ni Eman si Dimitri, halatang may paghamak sa kanyang mukha. Pareho silang mga taong alkmista, ngunit hindi maihahambing si Dimitri kay Terence. Kung si Terence ang maliwanag na buwan sa kalangitan, hindi rin maihahambing si Dimitri sa mga alitaptap sa lupa. Paano sila maihahambing? Ganoon ba? Magandang balita talaga yan. Matagumpay silang nakatakas, at ang lakas ay isa ring napakahalagang salik. Tumanggaw si Terence nang nakangiti, hindi nagulat sa resulta. Tutal, ang dalawa ay mga master ng Earth Creation Realm na kumpleto na. Mas nakakagulat kung hindi sila makakatakas nang hindi sila hinahabol ng pangunahing puwersa. Ang tanging nakakagulat ay nakaligtas pa nga si Dimitri. Tila hindi naman ganoon kalaki ang pressure ng mga humahabol. Kung hindi, malamang maiiwan ang matandang ito sa kalagitnaan. Naisip niya ang iilang tao mula sa pamilyang Zing. Tunay ngang bawat isa sa kanila ay may katangian ng ipis. Napakaraming eksperto na mas malakas kaysa sa kanila ang namatay, ngunit hindi sila namatay kahit gaano pa sila magpumiglas. Isa itong tunay na himala. 3 ipis sa iisang bahay, hindi nga alam ni Terence kung dapat ba niyang subukang patayin ang isa sa kanila para malaman kung talagang mahusay ang mga ito sa pagtakas. Kuya Linford, niloloko mo ako. Alam nating lahat na dahil sa iyo kaya nakaligtas silang dalawa. Kung hindi dahil sa pag-akit natin sa karamihan ng mga eksperto sa Spirit Beast, kahit na nasa si Split Realm pa sila, magiging napakahirap para sa kanila na makatakas. Patuloy na pinupuri ni Jolan si Terence, hindi niya inakalang makakatakas siya ng mag-isa. Malinaw na siya, si Eman, ay isa sa mga target ng Spirit Beast clan. Kaya naman, kung mag-isa siyang pupunta, kahit papaano ay makakaakit siya ng isang Spirit Beast expert sa Sea Rift stage. Si Stephen at ang iba pa ay mga hamak na gwardya lamang. Kaya naman nagkaroon sila ng pagkakataong makatakas sa ilalim ng paghamak ng Spirit Beast clan. Naunawaan ito ni Terence at hindi na niya sinubukang magpakumbaba. Sinimulan niyang kausapin si Eman tungkol sa mga halimaw sa dagat. 6,307. Hanggat hindi ito tungkol sa mga sekreto ng angkan ng mga halimaw sa dagat, natural na masaya si Eman na makipag-usap kay Terence tungkol sa mga bagay na pamilyar sa kanya. Kaya, ikinwento niya kay Terence ang lahat ng uri ng kakaibang kwento tungkol sa angkan ng mga halimaw sa dagat. Nakinig sina Terence at Ramlee nang may malaking interes, at maging si Gusha ay hindi namamalayang bumagal, naakit sa mga salita ni Eman.
Maraming interesanteng bagay sa dagat ng sinaunang munting Jiangho, ngunit ibang-iba ito sa isla na may ranggong langit. Matagal nang hindi nakakagalaw ng malaya si Gushue sa dagat ng isla na may ranggong langit. Nang marinig ang kwento ni Eman, pakiramdam niya ay lumawak ang kanyang mga abot tanaw. Matapos maramdaman ang interes ni Gushue, sinamantala ni Eman ang pagkakataong ibahin ang usapan at sinabi kay Terence, "Kuya Linford, nagkasundo na kami ni Gushue na parang matalik na magkaibigan noong unang beses kaming nagkita. Kadugo ko siya. Bakit hindi mo na lang siya hayaang sumama sa akin pagbalik ko? Hayaan mong sumama sa iyo si Gushue papunta sa Sea Beast Clan." Kumurap si Terence, medyo naantig sa mungkahi ni Jolan. Kung babalik si Gushue sa Sea Beast Clan, tiyak na mabilis na tataas ang kanyang lakas, tulad noong unang dumating ang Great Fire Lion at ang malaking gagamba sa Sky Class Island. Kahit na wala siyang pagkakataong mabilis na mapalakas ang kanyang lakas, sa tulong ng isang kinatawan ni Eman, tiyak na mas magiging malapit ang kanyang relasyon sa tribo ng mga halimaw sa dagat. Mas magiging maayos ang kanilang kooperasyon sa hinaharap. Parang kidlat na kumislap ang mga kaisipang ito sa isipan ni Terence, ngunit hindi siya agad sumang-ayon kay Eman. Ito ay responsibilidad ni Gushue, at kailangang igalang ni Terence ang opinyon nito. "Gushue, may naiisip ka ba tungkol sa imbitasyon ni Kuya Eman?" Yumuko si Terence para tingnan si Gushue, at hinayaan na lang sa kanya ang desisyon. "Boss, gusto ko pong sumunod sa inyo at galugarin ang mundo," hinangad ni Gushue ang mga sinabi ni Eman, ngunit pinili pa rin niyang sumunod kay Terence sa huli. Kahit gaano pa kainteresante ang Sea Beast Clan, paano pa sila maihahambing sa pagsunod sa boss? Simula nang sumunod siya sa boss, ang kanyang mga karanasan sa maliit na mundo ng mga martial artist, sa secular na mundo, at sa Sky Class Island ay maihahambing lahat sa mga kawili-wiling bagay na sinabi ni Eman. "Sige, kung gusto mong sumunod sa akin, sumunod ka na lang sa akin." Ngumiti lang si Terence, walang sinasabi. Bagamat makabubuti sana para kay Terence at sa kanya kung pupunta si Gushue sa Sea Beast Clan, kung gusto naman ng lalaking ito na sumunod kay Terence, bahala na. "Kapatid na Linford, sandali lang. Gushue, hindi ako nagsasalita ng kalokohan. Pagkatapos mo akong sundan sa angkan ng mga halimaw sa dagat, magiging kapaki-pakinabang ito para sa iyo. Taglay mo ang aming maharlikang dugo at isa kang mutant. Hanggat tinatanggap mo ang paggising ng mana ng aming maharlikang angkan ng mga halimaw sa dagat, tiyak na tataas ng malaki ang iyong lakas. Posible para sa iyo na malampasan ako ng isang suntok. Kailangan mong pag-isipan itong mabuti." Ikinuyom ni Eman ang kanyang mga kamay kay Terence at sinubukang hikayatin si Gushue. Hindi nagsinungaling si Eman kay Gushue tungkol sa paggising ng mana. Masyadong mahina ang mga maharlikang halimaw sa dagat ng sinaunang mundong ilalim, kaya matagal nang naputol ang mana sa aspetong ito. Tanging ang isla na may ranggong langit na lamang ang natitira. Mahirap sabihin kung gaano kalaki ang magiging bentahe ng lakas ni Gushue kung matatanggap niya ang Inheritance Awakening gamit ang kanyang mutated royal body. Ang dahilan kung bakit labis na binibigyan ni Eman si Gushue ng pagkakataon ay dahil magkadugo sila, at gusto rin niyang suklian ang pabor na iyon kay Terence. Higit sa lahat, hanggat lumalakas si Gushue, natural na magiging matibay siyang suporta para sa lahi ni Eman. Tutal, hindi lang si Eman ang prinsipe ng mga halimaw sa dagat. Hindi madaling gawain ang manahin ang trono ng maharlikang pamilya ng mga halimaw sa dagat. Kahit na may dugong maharlika si Gushue, miyembro pa rin siya ng maharlikang pamilya sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Imposibleng takutin niya ang posisyon ni Eman, at magiging isang makapangyarihang katulong lamang siya. Isa itong magandang bagay na makakabuti sa kanya at sa iba, ang pagpatay ng 3 ibon gamit ang isang bato. Siyempre, gagawin ni Eman ang kanyang makakaya para maisakatuparan ito. Maganda pakinggan yan, pero gusto ko pa ring sumunod kay boss. "Eman, gaano katagal sa tingin mo ang paggising ng mana? Kung hindi naman masyadong matagal, pwede akong sumama sayo." Magsisinungaling kung sasabihin ni Gushue na hindi siya natutokso. Buong araw nang naghahanap ng away ang lalaking ito. Paano niya nagagawang isuko ang pagkakataong mapabuti ang kanyang lakas?
Paano papayag ang kanyang boss na harapin niya ang isang kalaban sa yugto ng paghahati ng dagat dahil lang sa malakas siya? Hindi lang makapagdesisyon si Gusha na iwan si Terence ng matagal, kaya naman gusto niyang tanungin si Eman kung kailan madyay gising ang mana. Natuwa si Eman sa kanyang puso at alam niyang may pag-asa. Kaya naman, sinubukan niya ang kanyang makakaya upang hikayatin ito, hindi tiyak ang panahon. Depende ito sa iyong kakayahan. Habang tumatagal ang iyong oras, mas magiging malakas ang paggising ng mana. Kung 3 hanggang 5 araw lamang, maaaring mahirap umunlad sa isang maliit na antas. Para sa mga may mahusay na kakayahan, madaling umunlad sa isang malaking antas sa loob ng ilang buwan. Kung mag-cultivate ka ng mag-isa, gaano katagal bago umunlad sa isang malaking antas? Habang lumalangoy si Gusha, iniunat niya ang kanyang mga kuko at nagkalkula. Naisip niya, parang hindi naman ako masyadong nagtagal bago ako nag-level up. Sa boss, ganoon lang kasimple ang pag-level up. Pero muli, matapos niyang kumain ng sobrang karne ng mga halimaw sa dagat na mataas ang antas, ang epekto nito sa kanyang lakas ay lumiliit ng lumiliit. Kung gusto niyang mag-level up ng mabilis gaya ng dati, kakailanganin niya ng mas malakas na karne ng halimaw sa dagat. Hindi niya basta-basta makakain ng hari ng mga halimaw sa dagat, hindi ba? Ang utak ng isang mahilig sa pagkain ay talagang puno ng pagkain. Mas natuwa pa si Terence kaysa kay Gusha matapos marinig ito. Kung ang lalaking ito ay makakapag-level up ng mas malaking level, magagamit niya ang mutated body niya para hamanin ang mga nasa mas mataas na level. Hindi ba niya kayang labanan ang mga normal na master ng si Shattering Realm? Sa ganitong lakas, tiyak na magiging isang makapangyarihang katulong siya. Bukod pa rito, bilang isang karagdagang hari ng mga halimaw sa dagat, tiyak na mapapatibay ang karapatan ni Gusha na magsalita sa mga halimaw sa dagat. Sa aking kakayahan, ang paggising sa manang ito ay tatagal ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 taon, tama ba? Sa oras na yon, paano kung laktawan ko ang yugto ng paghati ng lupa at ang yugto ng paghati ng dagat at direktang makarating sa yugto ng paghati ng langit? Ano ang dapat kong gawin? Nag-aalalang sabi ni Gusha. Natigilan si Eman. Ang entablado ng pagsira ng langit. Ang pangahas mo talaga. Bakit hindi mo sinabi na dapat sa iyo direktang ibinigay ang posisyon ng hari ng mga halimaw sa dagat? Tinakpi ni Ramli ang kanyang bibig at palihim na tumawa. Hindi pa rin siya sanay kay Gusha, ang ganitong uri ng narcissist na paminsan-minsan ay nababaliw. Dumilim ang mukha ni Terence habang nakangisi ng alanganin kay Eman. Kuya Eman, huwag mo siyang pansinin. Mahilig lang magsalita ng walang kwentang bagay ang lalaking ito. Inosenteng kumurap si Gusha. Seryoso ako, ha? Direkta mo nang narating ang yugto ng pagwasak sa langit, kaya dapat ba kitang tawaging boss? Sinipa ni Terence ang likod ni Gusha, pahiwatig na huwag itong magsalita. Hindi alam ni Terence kung gaano kalakas ang hari ng mga halimaw sa dagat, ngunit kapag naabot na ni Gusha ang yugto ng pagwasak sa langit, tiyak na magiging banta siya sa hari ng mga halimaw sa dagat. Sa oras na iyon, hindi siya makakapagsalita, at magiging kakaiba kung hindi siya mapupuntirya. 6,308. Hahaha, boss, ang galing mo talagang magbiro. Kahit anong antas ako, Gusha, ma-promote, ikaw pa rin ang boss ko. Isa pa, kung lalakas ako, mas lalakas ka lang sa akin. Gamit ang kakayahan mo, kung matatanggap mo ang mana at magising, tatagal ito ng hindi bababa sa 8 hanggang 10 taon. Napatawa si Gusha ng walang emosyon. Totoo ang paghanga niya kay Terence, at ang mga salitang iyon ay galing sa kaibuturan ng kanyang puso. Nagkibit balikat si Terence kay Jolan, sinasabi rito na adik na ang lalaki sa kalokohan. Gusha, nakakatuwa ka talaga. Kaya, napagdesisyonan mo na bang sumama sa akin? Kung kaya mo talagang maabot ang yugto ng pagwasak sa langit at bumalik para gumala sa 4 na dagat kasama ang iyong amo, hindi ba't mas lalo kang magiging kahanga-hanga? Hindi ba't mabuti na matulungan mo ang iyong amo na supulan ang lahat ng kanyang mga kaaway sa halip na habulin hanggang sa dulo ng kalsada ng ganitong pagkakataon? Ikinumpas ni Eman ang kanyang kamay kay Terence at patuloy na hinihikayat si Gusha. Alam niyang hindi siya matatanggihan ni Gusha kung babanggitin niya si Terence.
Gaya ng inaasahan, agad na nahulog sa isang malalim na pag-iisip si Gusha. Gayunpaman, ang kalagayang ito ay tumagal lamang ng isang hininga. Sige. Para matulungan ko si boss, sasamahan kita. Sana hindi ako mabaygo sa paggising ng mana. Tumango si Gusha ng seryoso at humarap kay Terence, boss, aalis muna ako kasama si Jolan. Ingatan mo ang sarili mo. Pagbalik ko, matutulungan kitang lumaban. Ang pangunahing punto mo ay ang huling pangungusap. Makakatulong ba ito sa akin na lumaban? Hindi mapigil ang matawa ni Terence. Hindi mapigilan ng lalaking ito ang pag-iisip tungkol sa pagkain at pakikipaglaban, at wala siyang magagawa. Matagal na silang nagkahiwalay noon pero lagi silang nasa loob ng saklaw kung saan maaari nilang makita ang isa't isa anumang oras. Hindi niya alam kung gaano sila kalayo sa pagkakataong ito, at kung gaano katagal bago sila muling magkita, hindi maiwasan ni Terence na malungkot. Boss talaga si boss, naiintindihan mo talaga ako. Tumawa ng malakas si Gusha. Medyo hindi siya komportable, pero nagawa niya lang itong pagtakpan gamit ang malakas niyang tawa. Wala nang pakialam si Jolan sa nararamdaman ni Terence at Gusha, nakangiti na siya nang pumayag si Gusha na sumama sa kanya. Bagamat dumanas siya ng matinding pagkatalo sa paglalakbay na ito patungo sa Spirit Beast Clan, kung saan tanging sina Stephen at Wenxiao na lamang ang natitira mula sa mga piling gwardya na sumunod sa kanya, at maging ang mga eksperto sa yugto ng sirif na nawawala, malamang na mapapahamak siya. Gayunpaman, kay Gusha, ang mga pagkatalo na ito ay balewala. Kahit nasa yugto ng paghahati ng bundok o yugto ng profound, hanggat ang isang halimaw sa dagat na may royal bloodline ay nagiging ganap na ganap, ang halaga nito ay higit pa sa halaga ng ilang eksperto sa yugto ng paghahati ng dagat na may ordinaryong bloodline. Sa kabilang banda, ang mutated na pisikal na katawan ni Gusha ay may walang katapusang potensyal. Hindi na kailangang pagdudahan ang posibilidad ng paglago nito. Hanggat tatanggapin niya ang paggising ng mana, ito ay magiging isang malaking pakinabang na maaaring makabawi sa kanyang mga pagkalugi sa pagkakataong ito. Malaki ang tiwala ni Eman kay Gusha, ngunit syempre, hindi ito kasing seryoso ng pagiging narsisista ng taong ito. Hindi na kailangang isipin ang yugto ng pagwasak sa langit. Hindi imposible para sa kanya na maabot ang yugto ng paghahati ng dagat, ngunit hindi gaanong mataas ang tsansa. Sa kabilang banda, naramdaman ni Eman na tiyak na hindi mahihirapan si Gusha na maabot ang yugto ng pagwasak sa lupa. Ang tanging pagkakaiba ay kung ang mana ay nasa maagang yugto o pagkatapos ng huling yugto ng paglikha ng mundo. Malaki ang pagkakaiba. Ang lakas ng pakikipaglaban ni Gusha ay napakalakas. Kapag nakapasok na siya sa huling yugto ng Earth-splitting realm, magiging katumbas na siya ng isang eksperto sa sea-splitting stage. Hindi gaanong maraming eksperto sa Sea Beast Clan ang nagtataglay ng royal bloodline sa sea-splitting stage. Si Eman, na masaya sa kanyang puso, ay mabilis na nakipag-ugnayan kay Gusha para sa usaping ito, kung sakaling magkaroon ng gulo ang isang mahabang gabi at sabihin nitong ayaw niyang umalis sa kanyang amo o kung ano paman. Tungkol naman sa oras ng pag-alis, natural lang na umaasa si Eman na mangyayari ito sa lalong madaling panahon. Halimbawa, pagkatapos makipagkita sa mga reinforcement, maaari na lang siyang magpadala ng isang master ng halimaw sa dagat para dalhin si Terence sa gusto nitong puntahan, at maaari na silang dumiretso pabalik sa Royal Court ng mga halimaw sa dagat. Gayunpaman, hindi pumayag si Gusha. Kinailangan niyang personal na ipadala si Terence upang hanapin sina Horace at Zane. Sa katunayan, alam niyang si Terence ang may hawak ng flying saucer at hindi niya kailangan ito o ang iba pang mga halimaw sa dagat para ipadala sa kanya. Gayunpaman, mauunawaan naman kung bakit gusto niyang manatili pa ng kaunti kasama si Terence dahil malapit na silang maghiwalay. Sa huli, sumuko si Eman. Wala siyang ibang pagpipilian. Kung hindi siya susuko, maaaring hindi na muling umalis si Gusha. Gayunpaman, hindi naman magtatagal iyon. Sa dagat, may kakayahan si Eman na kontaken ang kanyang tribo. Bagamat hindi pa dumarating ang mga karagdagang sundalo, ang hindi mabilang na mga halimaw sa dagat ay maaaring magbigay ng proteksyon anumang oras. Gaya ng inaasahan, hindi na nagpatuloy sa paghabol ang tribo ng mga espiritual na halimaw.
Matapos tipunin ng mga karagdagang sundalo, nagpatuloy sila sa pagtungo sa lugar na nababalutan ng hamog. Hindi alam ni Terence kung naroon pa rin si Zane at ang iba pa, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang intuition na may malaking posibilidad na matagpuan sila. Dinala si Dimitri ng mga karagdagang tauhan ng angkan ng mga halimaw sa dagat. Sa kabilang banda, hindi dumating sina Stephen at Wenxiao. Sinasabing ipinatawag sila pabalik ng angkan ng mga hari ng mga halimaw sa dagat upang magtanong tungkol sa mga partikular na detalye ng misyong diplomatiko na ito. Dahil hindi bumalik si Eman, pansamantala siyang hindi pinansin. Master Linford. Sa wakas nakita na rin kita ulit. Ang galing. Nakita ni Dimitri si Terence at tumakbo papunta rito habang may luha sa mga mata. Pinigilan ni Terence ang pagnanasang sip-A ng matanda sa dagat at ginamit ang kanyang purong chi para harangan ang matanda sa paglapit. Elder Zing, kumusta ka na? Natutuwa akong makita kang muli. Kumaibat ang mga labi ni Terence habang nagsasalita siya ng may kaba sa kanyang puso. Kung hindi nakita makikita ulit, malamang mas magiging masaya pa ako. Mabuti naman at ligtas at maayos si Prinsipe Eman. Hindi nang ahas si Dimitri na pabayaan si Jolan. Hindi na siya nag-abalang makipag-usap kay Terence at mabilis na binati si Jolan ng may paggalang. Nasa gitna siya ng karagatan, at napapaligiran siya ng mga eksperto mula sa angkan ng mga halimaw sa dagat. Kung hindi pa rin niya alam kung paano makakuha ng pabor kay Eman, bulag na siya. Inikat ni Eman ang kanyang mga mata at hindi pinansin si Dimitri. Ang ganitong uri ng tao ay hindi kwalipikado para pagmasdan siya. Natawa si Dimitri ng alanganin at binati si Ramli. Pagkatapos noon, hindi niya alam ang gagawin. Akala niya siya ang may pinakamaraming koneksyon kay Terence dito, kaya lumapit siya at maingat na nagsalita, Master Linford, mabuti na lang at ligtas ang lahat sa pagkakataong ito. Iniisip ko kung naisakatuparan na ba ang kaso ng apo at pinsan ko. Huwag kang mag-alala. Nakita mo na kaming hinahabol ng mga kaaway hanggang sa dulo. Nakapagpahinga na ba ako ng maayos? Kahit na may lead, wala akong oras para harapin iyon, pero huwag kang mag-alala, kapag nakahanap na ako ng paraan para iligtas sila, tutulungan kita. Ako, si Terence, ay laging tumutupad sa aking pangako. Casual na pinaalis ni Terence si Dimitri. Wala talaga siyang pagpipilian ngayon. Kung kaya niyang iligtas ang malaking Polaka, hindi na sana siya naghintay hanggang ngayon. Madaling mahanap ang dalawang ipinagbabawal na lugar sa kabisera, ngunit wala pa ring balita tungkol sa iba pang tatlong ipinagbabawal na lugar sa labas ng kabisera. At iyon ay tungkol sa baboy. Kung si Terence mismo ang pupunta roon, malamang ay wala siyang malalaman. 6,300. Kahit ang baboy, na magaling sa pangangaso ng kayamanan, ay hindi mahanap ang ipinagbabawal na lugar. Napabuntong hininga na lamang si Terence sa malas ng Polaka, kailangan nitong manatili sa ilusyonaryong espasyo ng hamog ng ilang panahon pa. Inisip niya kung kumusta na si Ryan Wang, at kung nahihirapan ba siya sa Polaka. Oo. Si Master Linford ay isang lalaking tumutupad sa kanyang mga salita. Nag-aalala at nalilito lang ako, kaya nagtanong pa ako ng ilan. Huwag mo sanang ipagwalang bahala iyon. Yumuko si Dimitri at humingi ng tawad kay Terence. Alam niyang nasaktan niya si Terence dahil sa kanyang panloloko sa King City ng espiritong halimaw. Dahil sa kabutihang loob ni Terence kaya siya nakarating dito ng buhay. Hindi pa kasama rito ang pagiging handa ni Terence na tanggapin ang pangakong ito, ano pa nga ba ang magagawa niya kahit hindi niya gawin iyon. Gamit ang kasalukuyang lakas ni Terence, madali niyang mabubure si Dimitri, at hindi rin siya nag-alinlangan na buwagin ang sikat na sekta ng medisina sa Nakajima. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Dimitri matapos itong pag-isipan. Gumamit lamang siya ng magagandang salita, umaasang makukuha ang pabor ni Terence. Ayaw makipag-usap ni Terence kay Dimitri, at tinitigan siya ni Eman ng masama. Hindi na naglakas loob si Dimitri na magsalita pa, yumuko at tumabi. Hindi maganda ang impresyon ni Gusha kay Dimitri. Nang makitang walang masabi ang matandang ito sa kanyang amo, marahang iwinaksi niya ang katawan nito at direktang itinulak palabas si Dimitri.
Pinasa ng matandang ito at nagmadali sa kanyang paglalakbay, ayaw niyang masira ang reputasyon ng kanyang amo na si Gusha. Isang malungkot na sigaw ang pinakawalan ni Dmitri. Mabuti na lang at nahuli siya ng mga tao ng angka ng mga halimaw sa dagat. Kung hindi, nalunod na sana siya sa dagat. Hindi sila nag-usap habang nasa daan, at nang sa wakas ay bumalik si Terence sa plataporma mula sa mga guho, nadatnan niyang naghihintay pa rin sa kanila si Zane at ang iba pa. Wala na ang mga tao mula sa PhilHall na sumama sa mag-asawang Zing, malamang ay kusang loob silang umalis. Matapos makapasok sina Terence at ang iba pa sa mga guho, wala nang epekto ng maze ang hamog sa dagat, kaya't maaari na nilang iwan ang hamog sa dagat sa isang direksyon. Boss Terence, paano kayo nakapasok mula sa labas? Akala ko ba nasa loob ka pa? Nakita ni Zane si Terence at agad niya itong sinalubong ng may kagalakan. Ganun din kina Horace at Ferlan, matagal na silang naghihintay dito. Kung hindi lalabas agad si Terence, hindi nila malalaman kung saan pupunta. Pagkatapos nating makapasok sa lugar na ito, mayroong isang teleportation array na direktang magte-teleport sa atin papunta sa rehiyon ng Genduan Sea. Bukod dito, ito ay isang one-way teleportation, kaya hindi tayo makakalabas dito kahit na gusto natin, ngumiti si Terence at nagpaliwanag. Nakikita ko. Napagtanto ni Zane. Matalino siya para hindi tanungin si Terence kung may nakuha ba siya mula sa mga guho. Kung may gustong sabihin si Terence, sasabihin niya. Kung ayaw niyang sabihin, wala nang saysay pang magtanong. Bukod dito, may ilang estranghero na nakasunod kina Terence at sa iba pa. Matalas ang mga mata ni Zane. Sige, pag-usapan natin ito mamaya. Sumama ka sa akin, babalik tayo sa Nakajima. Gusto nang umuwi ni Terence sa lalong madaling panahon, kailangan niyang pumunta sa North Island pagkatapos niyang tingnan ang gitnang isla, at ipaalam kay Shangguan Tianhua ang tungkol sa sitwasyon sa Timog Kontinente. Kahit na nawasak na ang three-way alliance ng Spirit Beast Clan, tiyak na hindi hahayaan ng Central na tumigil ang bagay na ito. Marahil ay naglulunsad na sila ng ilang bagong plano. Kaya naman, kinailangan niyang hilingin kay Shangguan Tianhua na mag-isip ng ilang mga hakbang laban dito. Tama ang hula ni Terence, matapos masira ang alyansang tatlong partido, nakaisip ang Central ng backup na plano, pero hindi niya alam na tuluyan na itong winasak ni Jenny. Sina Zane at ang dalawa pang matagal nang nasa plataporma ay parang natural na samuka at walang ibang pagpipilian. Ibinunyag ni Ferlan ang tunay nitong anyo at handang dalhin si Terence at ang iba pa sa gitnang isla. Matapos matagpuan si Zane at ang iba pa, susundan na sana ni Gusha si Eman papunta sa angka ng mga halimaw sa dagat upang tanggapin ang mana at ang paggising. Nang makitang aalis na si Terence, bigla siyang nagpakita ng bahagyang pag-aatubili. Gusha, good luck. Kung talagang mararating mo ang yugto ng pagwasak ng langit, maaari kitang sundan kahit saan para magpasikat. Huwag na muna tayong gumawa ng iba, partikular na hahanap tayo ng gulo sa Central. Kung nasaan man ang Central, pupunta tayo at gagawa ng gulo. Tingnan natin kung paano pa rin nila sasaktan ang iba. Sadyang tumawa ng malakas si Terence para pasayahin si Gusha, sinusubukang alisin ang lungkot ng paghihiwalay. Huwag kang mag-alala boss. Hindi kita bibiguin. Pagdating ng panahon, hahanap tayo ng gulo kay Central. Malakas na sagot ni Gusha, habang tumatango ng mariin. Pagkatapos ng kaunting katahimikan, biglang binago ni Gusha ang usapan, boss, may nakalimutan ba tayo? Ano ang nakalimutan mo? Nagulat din si Terence, hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling ang iniisip ni Gusha. Maaari kayang gusto niya ng yakap. Boss. Yung unggoy na may gininto ang buhok. Huwag mong sayangin ang isang mahusay na katulong. Natatawang sabi ni Gusha. Nakuha na niya ang control hub ng unggoy na may gininto ang buhok. Gamit ang puppet na ito, kahit papaano ay hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa kawalan ng kalaban kapag gusto niyang lumaban. Hindi na niya kailangang palaging gamitin ang libu-libong pagbabago ng kahoy at kagubatan para labanan ang kanyang sarili. Sige. Kung hindi mo nabanggit, nakalimutan ko na. Tinapik ni Terence ang noo niya. Masyadong malakas ang mga kalaban na nakasalamuhan niya kamakailan.
Hindi naman malaking bagay ang yugto ng pagbuo ng lupa, at natalo pa niya ang dalawang yugto ng pagwasak sa dagat. Hindi niya talaga masyadong inisip ang unggoy na may gininto ang buhok. Mahirap sanang harapin ang puppet ng gininto ang unggoy noon, at malaking tulong ito. Pero ngayon, wala nang pakialam si Terence kung nasa kanya man ang gininto ang unggoy o wala. Halimbawa, hindi gaanong makakatulong ang gininto ang unggoy sa paghabol sa labas ng kabisera. Sa pinakamarami, isa siyang panangga sa karne para harangan ang ilang atake. Hindi niya alam kung kaya ng lalaking ito na gampanan ang papel ng isang panangga. Tuwang-tuwa si Gusha na tumakbo patungo sa pintuang bato. Mabilis na lumitaw ang unggoy na may gininto ang buhok at masunaring yumuko sa lalaking ito. Labis ang kanyang tuwa. Bagamat hindi gaanong makakatulong ang lakas mo, wala akong pakialam. Kahit papaano ay maaari ka nang maging isang kwalipikadong sako ng buhangin. Mula ngayon, sumunod ka sa akin at maging isang mahusay na sako ng buhangin. Isa pa, amo ko yan, kaya ang mga salita niya ay salita ko rin. Dapat mong tuparin ang mga ito ng buong puso, naiintindihan mo. Sumasayaw si Gusha habang sinisermonan ang unggoy na may gininto ang buhok, ipinakikilala rin si Terence sa unggoy. Ang unggoy na may gininto ang buhok ay hindi isang normal na puppet. Tahimik itong nakikinig at paminsan-minsang tumatango para ay pakitang naiintindihan nito. Ang masunaring tingin na iyon ay lubos na nakapagpasaya kay Gusha, maging ang pag-aatubili na humiwalay kay Terence ay naalis din. Boss, paano kung siya na lang ang maging tagapag-utos mo? Kapag wala ako sa tabi mo, hayaan mo siyang mag-utos para sa iyo sa lugar ko. Pagkatapos ni Gusha, tuwang-tuwa siyang tumakbo palapit dala ang unggoy na may gininto ang buhok, at iniabot ito kay Terence na parang nagbibigay ng isang kayamanan. 6,310. Parang ikaw ang nag-uutos sa akin sa lahat ng oras na ito. Pakiramdam mo ba ay napagkamalan ka? Hindi napigilan ni Terence ang matawa. Ang lalaking ito ay tamad at matako, gumagawa ng mga utusan. Ako ba? Tumawa ng walang emosyon si Gusha. Marami naman siyang nakuhang benepisyo sa pagsunod sa kanyang amo na si Terence, pero hindi naman niya kailangang gumawa ng maraming bagay. Sige, pwede mo nang kunin ang unggoy na may gininto ang buhok. Ano man ang mangyari, hindi sapat ang isa pang puppet, at hindi rin sapat ang isa pang kulang. Dapat mong pahalagahan ng husto ang iyong unang puppet, ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay. Alam niyang mahilig si Gusha sa mga unggoy na may gininto ang buhok, kaya wala siyang planong kunin ang kanyang minamahal. Sa pakikinig sa tono ni Eman, ang paggising sa mana ay nangangailangan ng maraming oras. Kung mag-isa lang si Gusha, hindi niya malalaman kung ano ang mangyayari. Kung susundan man lang ng unggoy na may gininto ang buhok si Gusha, kahit papaano ay maaalagaan niya ito. Gaano man kaina ang unggoy na may gininto ang buhok, nasa yugto pa rin siya ng pagbuo ng lupa. Hindi alam ni Gusha kung ano ang iniisip ni Terence, pero hindi mahalaga iyon. Nang marinig niya si Terence na sinasabi sa kanya na pahalagahan ang puppet na ito, alam niyang hindi tatanggapin ni Terence ang unggoy na may gininto ang buhok. Hindi siya nagkunwaring mahiyain at tumango. Sa anumang kaso, sa lakas ng boss, ang unggoy na may gininto ang buhok na ito sa mga unang yugto ng paglikha ng mundo ay hindi na gaanong kapaki-pakinabang. Sa pinakamarami, maaari lamang siyang gumawa ng ilang gawaing pang-abala. Nakakalungkot na ang mabalahibong lalaking ito ay talagang hindi magandang tingnan kapag siya ay tumatakbo palabas. Wala man lang siyang 10,000 bahagi ng kagwapuhan ni Master Gusha. Ang pagsunod sa boss ay magpapahiya lamang sa boss. Habang pinag-iisipan ito ni Gusha, lalo niyang nararamdaman na may katuturan ito. Hindi pa sapat ang kanyang balak na ibigay ito sa kanyang boss. Ang pinakaligtas na paraan ay kumpletuhin ang Inheritance Awakening sa lalong madaling panahon at pagkatapos ay bumalik sa piling ng boss. Tutal, sa kanyang mahusay na talento, bahagya lamang siyang mas mababa sa boss sa buong mundo. Mas mabilis na bubuti ang lakas ng ibang tao sa paglipas ng panahon. Kung siya ang may ganitong mahusay na talento, tiyak na hindi ito magtatagal, ngunit magiging mahusay ang epekto. Boss, huwag kang mag-alala. Kukumpletuhin ko ang paggising ng mana sa lalong madaling panahon at hahanapin ka sa lalong madaling panahon.
Sa hinaharap, hindi mo na ako kailangang mag-alala kapag lumaban ako. Ako na ang bahala sa lahat. Nakangiting sabi ni Gusha. Masaya siya pagdating sa pakikipaglaban. Mas masaya pa siya nang hindi na kailangang lumaban ang kanyang amo. Sige, hihintayin kita. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak, palaging pinag-uusapan ng lalaking ito ang kanyang propesyon, at makakatid siya ng maraming problema sa hinaharap kung talagang makakakuha siya ng malaking lakas. Kuya Linford, aalis muna kami. Ako na ang bahala kay Gusha, kaya wala kang dapat ipag-alala. Pagkatapos niyang magising ang mana niya, papahanapin kita sa kanya. Kung kailangan mo ng tulong ko sa hinaharap, kontakin mo lang ako anumang oras. Lumapit si Eman para magpaalam kay Terence at binigyan ito ng isang communication pearl. Ang paraan ng paggamit ay katulad ng ibinigay ni Gusha kay Terence, hanggat nasa dagat siya, maaari niyang kontakin si Eman. Sige, hindi ako tatayo sa seremonya kasama si Kuya Eman kung mayroon mang problema. Iiwan ko si Gusha sa mga kamay ni Kuya Eman. Sana ay maging maayos ang lahat para sa iyo. Hindi tumayo si Terence sa seremonya at kinuha ang communication bead ng nakangiti. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at nagpaalam kay Eman. Kuya Linford, ligtas ang iyong paglalakbay. Magkikita tayong muli. Pagkatapos magsalita ni Eman, ikinuyom niya ang kanyang mga kamao kina Ramlee, Zane, at sa iba pa bilang pagbati. Malalim pa rin sa kanyang mga buto ang pagmamalaki ng prinsipe ng halimaw sa dagat. Ginamit ni Terence ang sarili niyang lakas para makuha ang respeto ni Jolan, ngunit wala rito sina Ramlee, Zane, at ang iba pa. Ang katotohanang binati sila ni Prinsipe Jolan ay nagbigay na ng matinding galit kay Terence. Iba si Gusha. Magkasama silang dumaan sa hirap at ginhawa ni Ramlee. Bukod pa rito, isa rin ito sa mga hipag niya. Nang maghiwalay sila, natural na mas mapagmahal at magalang si Gusha. Medyo pala kaibigan din siya kina Zane at sa iba pa. Ang iilang taong ito ay mga tauhan ng amo, ngunit ang kanilang ranggo ay nasa ibaba ni Gusha. Kaya naman, sa huli, ang lalaking ito ay nagpanggap pa bilang isang amo at tauhan at binigyan sila ng magandang paalala. Sinabihan niya sila na dapat nilang gawin ang trabaho ng kanilang amo ng buong puso at huwag ibaba ang kanilang amo. Dahil dito, hindi malaman ni Zane at ng dalawa pa kung tatawa o iiyak sila. Pumayag na lamang muna sila. May kaunting lungkot sa paghihiwalay noong una, ngunit nasira ito ng malabiro na pamamaalam ni Gusha. Pagkatapos magpaalam ang lahat, naghiwalay na sila. Isinama ni Terence at Ramlee si Dimitri at sumakay sa Furlan, diretsyong bumalik sa Middle Island. Kasama sina Zane at Horace, 5 tao ang isinakay ni Furlan sa likod nito. Medyo maliit ang espasyo, pero hindi naman mabagal. Tutal, malakas naman si Furlan. Walang panganib sa daan. Marahil ay natanggap na ng mga halimaw sa dagat ang abiso ni Eman, kaya wala ni isa sa kanila ang nangahas na umatake sa mga pakpak sa himpapawid. Dahil dito, madali nang nakabalik sina Terence at ang iba pa sa lugar ng dagat gitnang isla. Iniisip ni Terence si Jenny, pero hindi niya kayang pumunta sa labasan ng mag-isa dahil sa dami ng tao sa paligid niya. Maaari lang siyang lumabas ng mag-isa pagkatapos niya silang ipadala pabalik sa Middle Island. Laking gulat ni Terence nang makitang napakaganda pala ng negosyo ng makalangit na elixir na Chamber of Commerce. Muntik na niyang maisip na mali ang napuntahan niya pagbalik niya. Terence, babalik ako sa PhilHall. Hanapin mo ako kapag libre ka. Tumingin si Ramlee sa mga tao sa Sky Elixir Chamber of Commerce at naisip na hindi ito magiging madali para sa kanya na pumasok, kaya yumuko siya at nagpaalam kay Terence. Sige. Hahanapin kita kapag may oras ako. Kung wala kang gagawin, pwede mo akong hanapin. Pero, pupunta ako sa North Island sa lalong madaling panahon, kaya baka hindi mo ako mahanap. Ngumiti si Terence at bumulong sa tainga ni Ramlee. Lihim na masaya ang puso ni Ramlee, at isang bahagyang pamumula ang tahimik na lumitaw sa kanyang maselang mukha, na nagdaragdag ng kaunting alindog sa laging malamig at malaengkanto na si Ramlee. Gayunpaman, nang marinig niya na malapit nang umalis si Terence mula sa Nakajima, isang hindi mahahalatang bakas ng pagkadismaya ang sumilay sa kanyang mga matang nakayuko.
Gusto niya sanang manatili sa tabi ni Terence habang buhay, ngunit wala siyang ibang dahilan sa pagkakataong ito. Maaari na lamang siyang magpanggap na kalmado at umalis. Hinintay ni Dimitri na umalis si E bago maingat na nagpaalam kay Terence. Ang sikat na sekta ng medisina ay nasa tapat mismo ng kalye mula sa makalangit na Elixir Chamber of Commerce, ngunit kung wala ang tatlong matitigas na eksperto ng pamilyang Zing, at kung wala ang anumang magagandang produkto, ito ay ganap na walang tao. Pakiramdam niya ay nagawan siya ng mali, ngunit kailangan pa rin niyang ngumiti kay Terence. Mahirap ilarawan ang kanyang nararamdaman sa mga salita. Walang oras si Terence para makipag-usap ng walang katuturan kay Dimitri. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at pinaalis ito. Pagkatapos, dinala niya sina Zane at ang iba pa sa makalangit na Elixir Chamber of Commerce. Si Xiang Wanyi, ang pangulo, ay hindi na natili sa tindahan. Abala siya sa pagpapalawak ng teritoryo ng Chamber of Commerce, kaya hindi siya nakita ni Terence. Wala rin dito ang Dalabar-talabang nagtago sa likod ng mga eksena. Napakamot ng ulo si Terence. Ibinahagi niya ang kanyang spirit sense kay Nakajima, ngunit wala siyang makitang bakas ng mga ito. Malamang ay hinanap nila si Jenny, hindi ba? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.